Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland, na muli ay binibigyang kakataon ng ating rabay, na makapangaral ng kanyang salita, at nawa tayo na nakikinig ay mabigyan ng pangunawa at kaalaman para po sa ating ikatututo. At nawa, kung tayo man po ay maapakan ng salita ng rabay, sabihin po natin na outs. At sana yung aral ay may buhay natin sa ikaayos ng ating buhay at ikakatatag ng ating mga pananampalataya. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah! Now, talasasin po natin ang aral ng rabay. At ito po ay may kinalaman sa kanyang ipinangako sa atin nung tayo po ay kanyang pinili bilang kanyang mga anak at mga lingkod. Yung pagkakalikha sa atin nung una na tayo ay nilikha sa kanyang wangis. Dahil ang pamagat po ng kanyang aral ay may kinalaman sa ating mga lingkod bilang mga tinatawag na anak. Ang pamagat po ay, you are twice mine. Pag-aari kita naging pag-aari kita ng 2 beses. Talasasin natin ang kwento at bakit ganito ang kwento ng rabay. Now, simulan po natin ang kwento ng panahon na tayo po ay ginawa ng Ama sa kanyang wangis. Dahil alam natin na tayo ay nilikha ayon sa pagkakasulat sa aklat ng Genesis na tayo nilikha hindi sa wangis ng hayop o sa wangis ng ano paman. Ayon sa pagkakasulat, tayo ay nilikha nakaiba sa mga nilikha dahil tayo lamang ang nilikha na ayon sa kanyang wangis. Ito pong sinasabi sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 27 and 28. At bakit ang sinasabing pamagat ng rabay ay you are twice mine? Kailan po niya tayo naging pag-aari? At sabi niya 2 beses pa na tayo ay naging kanyang pag-aari. Talasasin natin ang kwento. Now, sabi niya rito sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 27, at nilalang ng Elohim ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Elohim ay nilikha niya ang tao. Nilikha niya ang lalaki at ang babae. Anong sabi niya? Nilikha ng Ama ang tao ayon sa kanyang wangis. Bakit? Para saan ang pagkakalikha sa tao? Itaas natin ang kwento. Verse 26. Upang magkaroon ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Now, paano daw nilikha ang tao at bakit? Upang pangalagaan ang mga nilikha ng Ama. At siya yung pinakamataas na uri na kanyang nilikha. Ano po? So makikita natin na maraming nilikha ang Ama. Pero tayo na tao, ang pinakamataas na uri ng kanyang nilikha. Bakit? Tayo ay kanyang inuutusan na tayo ay mag-aalaga sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya sinabi niya dito sa verse 28, at sila, ang mga tao na nilikha ng Ama, ay binasbasan ng Elohim. At sa kanila'y sinabi ng Elohim, kayo'y magpalaanakin, magpakarami, kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa lupa. Ito ang katungkulan ng tao in the beginning. At saan tayo nilikha? Mula sa wangis ng Ama. So doon po nagsimula na tayo naging pag-aari ng Ama. Bakit? Dahil siya ang lumikha sa atin at nagbigay ayon sa kwento ng hininga sa mga butas ng ating mga ilong at kaya tayo ay naging mga kaluluwang buhay. So even in the beginning ay nasulat na tayo pag-aari ng Ama. At sa pagkakalikha sa atin, may sinasabi po si Haring David dito sa aklat ng Salmo. Kung ang kanyang pagkalikha sa atin ay binibigyang diin ng kasulatan dito sa aklat ng mga awit, ay makikita natin kung gaano pinahalagahan ng Ama ang kanyang nilikha. Ito po sabi niya dito sa aklat ng mga awit,
139, ito yung kwento, verse 14. Ako'y magpapasalamat sa iyo. Bakit? Sapagkat nilalang ako na nakakilakilabot at kagilagilalas. Anong sabi ng aklat ng awit? You made me wonderfully and fearfully ang pagkakalika sa akin. Ako'y nilikha mo na kagilagilalas, sabi niya, at kakilakilabot. Bakit? Dahil ako ay nilikha mo na pinakamataas na uri sa lahat ng nilikha. Yun ang pagkakasabi dito sa aklat ng mga awit. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. So makikita po natin na in the beginning, pag-aari na tayo ng Ama. Nilikha niya tayo sa kanyang wangis. Ayun. Sa pagkakalika sa atin, tayo ang pinakamataas na uri ng kanyang nilikha para alagaan ang kanyang mga ginawa. Ano po? So makikita natin na tayo ay pinili sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya ang sabi dito sa aklat ng mga Samuel, dito sa aklat ni Samuel, ay makikita natin na itinutuloy ng Ama ang kanyang mga salita na ibinigay sa kanyang nilikha. Ito ang sabi. Sa aklat ni Samuel, chapter 12, unang Samuel, chapter 12, verse 22. Ito. Unang Samuel, chapter 12, verse 22. Ito ang sabi. Sapagkat hindi pababayaan ni Amang Yahweh ang alin? Ang kanyang bayan. Bakit? Dahil sa kanyang dakilang pangalan. Now, tandaan natin, tayo nilikha sa kanyang wangis. And then, pinili niya tayo bilang kanyang bayan. Kasama tayo sa pagkakapili. Bagamat ang sinasaba dito ay ang bayang Israel, dito sa kwento, pero tayo ay kasama sa pagkakapili. Alam na natin yun. Bakit? Kasama tayo sa mga idinugtong na sanga at tayo yung mga tinawag na ampon. Ano po? Kaya sabi niya rito, hindi pababayaan ni Amang Yahweh ang kanyang bayan. Bakit? Dahil sa kanyang dakilang pangalan. So sa lahat ng mga tumatawag sa pangalan ng Ama, sa kanyang dakilang pangalan, ang ipinangako sa kanila, hindi niya sila pababayaan. Kaya nga napakapalad natin mga kapatid ko, nakilala natin si Amang Yahweh saan? Sa kanyang dakilang pangalan. Dahil ang sino mang nakakilala kay Amang Yahweh ay hindi niya pababayaan. Hallelujah! Tama po, Dahil kasama tayo sa mga napili. Marami ang nilikha sa sanlibutan. Ayon sa bilang sa ating panahon, umaabot ng 8.5 billion, as in capital B. Pero mabibilang lang sa daliri ang nakakaalam kung sino ang lumikha ng langit at lupa. Pero tayo napakapalad. Ano po? Kaya sabi niya, dahil sa kanyang dakilang pangalan, ay hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. At ano pa? Sapagkat kinalulugdan ni Amang Yahweh na gawin kanyang bayan niya. Hallelujah! Nalulugod pala si Amang Yahweh sa atin. Ang pagkakapili sa atin ay kinalulugdan niya. At dahil siya nalulugod sa atin, kaya ibinigay niya yung pangako na tayo hindi niya pababayaan. Ayan. Hindi niya pababayaan. Yun ang kwento. Now, ito pa. Deuteronomio chapter 4, verse 31. Ito pa ang dagdag. Deuteronomio chapter 4, verse 31. Ito. Sapagkat si Amang Yahweh mong Ama at Elohim ay maawaing Ama. Now, maalala natin ang kwento, Kaya ipinaparating natin ang ating mga panalangin dahil alam natin na maawain si Amang Yahweh. Nakikinig sa ating mga hinaing. Kaya ang ating pag-asa na kung maririnig ni Amang Yahweh ang ating mga hinaing at aabot sa kanyang banal na pandinig sa kanyang kaharian sa langit, nawa, maawa ang Ama sa atin at ibigay niya ang ating mga hinihingi.
lalo na sa kaligtasan at kagalingan ng ating anak na si Mateo, ng ating nanay Embet, ng ating kapatid na Alan, ng ating kapatid na Emma at ang ating anak na si Fritz. At sa lahat ng mga may pangangailangang kagalingan kay Mother Audrey at kay Mother Eloise. Bakit? Dahil sinasabi rito, si Amang Yahweh ay maawaing Elohim. Idagdag ko rito ang aking inang na si Adelaida. No po, sa aking nanay Gloria at sa lahat ng mga matatanda natin sa assembly na nangailangan ng kagalingan. Ganon din sa akin, Amang Yahweh, bukong kalilimutan. Napagalingin mo ako sa aking anumang kasakit-sakitan. Bakit? Si Amang Yahweh ay maawaing Elohim, hindi kanya pababayaan. Nililipulin kanya, ni kalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na kanyang isinumpa sa kanila. Hindi daw niya kalilimutan ang kanyang isinumpa. Anong kanyang isinumpa? Na ibibigay niya sa ating mana ang buhay na walang hanggan balang araw. Yun ang sumpa sa atin. Bakit? Tayo ay pag-aari niya. Bakit? Dahil nilikha niya tayo in the beginning ayon sa kanyang wangis. Ano po? So ganito po ang kwento ng pagkakalikha sa atin. Ganito ang kwento ng pagkakapili sa atin. Ganito ang kwento ng pagbibigay niya sa atin ng pagpapalang sumpa. Pangakong pagpapalang pangako. Yung isinumpa niyang pangako na tayo'y kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan balang araw. Ano po? Pero tayo ba na tao ay nanatili sa ating pagkakalikha sa atin bilang mga tagapag-alaga ng kanyang mga likha? Yung tayo ba ay nanatili sa sinasabi nating pagpapala ng Ama? Etong sabi dito sa Deuteronomio, parehong aklat. Dito sa aklat ng Deuteronomio, sinasabi niya, hindi ko lilipulin ang aking bayan. Bakit? Dahil si Amang Yahweh ay maawain. Now, ito ang sabi naman niya, chapter 31. Parehong aklat ng Deuteronomio. 31 verse 16. Ito na ngayon ang sabi. At sinabi ni Amang Yahweh kay Moses, narito, ikaw, Moses, ay mamamatay na kasama ng iyong mga magulang. At ang bayang ito'y babangon. At anong gagawin ng bayang ito pagkatapos na mamatay si Moses? Sasamba sa kakaibang mga imahe o Elohim sa lupain na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila. At anong gagawin ng kanyang piniling bayan? Yung tao na nilikha niya sa kanyang wangis. At ako'y pababayaan at sisirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanila. At anong mangyayari? Kung magkakagayon, now, ang awa ng Ama ay magiging ano? Ang aking galit ay mag-aalab. Laban sa kanila, kailan? Sa araw na yaon. Ouch. Now, sabi po kanina sa chapter 4, si Amang Yahweh ay maawaing Elohim. Tama. Hindi niya pababayaan ang kanyang tipan na ibinigay niya sa kanyang bayang pinili. Tama. Pero ngayon sinasabi niya, kung ang bayang ito ay bumangon at pababayaan at hindi kikilalanin kundi tatalikuran ang kanilang Elohim. Anong sabi niya? Mag-aalab ang ating galit. Kailan? Sa araw na pinabayaan ako, sabi niya. At anong gagawin niya ngayon sa kanyang bayang pinili? Pababayaan sila. Ano pang gagawin niya? Aking ikukubli ang aking mukha sa kanila. At anong mangyayari sa kanyang bayan? Sila'y sasakmalin. At anong mangyayari pa? At maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila. At ano pa? Ano pa't kanilang sasabihin sa araw na yaon? Hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Ama at Elohim ay wala sa gitna natin? Now, maalala kaya ng kanyang bayan na ganito ang kanilang sasabihin kapag naranasan nila ang galit ng Elohim sa ating panahon? Maaalala kaya natin ang ating Ama at Elohim na nagpala sa atin at tinalikuran natin matapos nating makita ang kanyang pagpapala at tatalikuran natin at dumating yung mga sinasabing mga bagabag, dumating yung mga sinasabing kasamaan, dumating ang sinasabing mga pagsasakmal.
Maaalala kaya natin na ang mga nangyayaring ito ay dahil wala si Amang Yahweh sa gitna natin? Father, ya forbid. Ano po? Huwag naman po sana. Ano po? Na mangyari sa atin ang ating kinakatakutan. Pero nangyari. Bakit? Ito ang kwento ng Isaias. Isaias chapter 1. Puntahan natin ang kwento. Kung totoo bang nangyari na pinabayaan ng bayang Israel ang kanilang pagkakapili bilang bayan nang mamatay na si Moses. Puntahan natin ang aklat ng Isaias. Ito. Isaias chapter 1. Simulan ko sa verse 2. Ito ang hinaing ng Ama. Matapos ang daang taon na kinalingan niya ang bayang Israel. Ito ang sabi niya ngayon dito sa aklat ni Yesayahu or Yesaya. Dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa. Ano? Sapagkat sinalita ni Amang Yahweh. Ito ang sabi ni Amang Yahweh. Ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata. Tama ba? Yes. Nilikha ko sa aking sariling mga kamay. Kawangis ko ang pagkakalika. Pero ang ginawa ng aking bayang pinili, ng tao na nilikha ko sa aking wangis, anong ginawa nila? Eto, sila'y naghimagsik laban sa akin. Ouch. Now, imagine ninyo, isipin ninyo na ang mga kaharap ninyong mga anak ninyo, pinalaki ninyo, inaruga, pinakain, binihisan, ibinigay ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pero nang dumating ang punto na sila na po ay malalaki na at marunong nang kumilala ng tama at mali, marunong na maghanap buhay, ngayon sasabihin ng mga anak natin, hindi kita nakikilala dahil ikaw ay hindi ko magulang. Ikaw ay hindi ko nakita na nagpalaki sa akin. Hindi ko nakita na ikaw ang nag-alaga sa akin. Hindi ko nakita na ikaw ang nag-aruga sa akin. Samantalang alam nila, pero ito'y kanilang tinalikuran. Anong mararamdaman kaya natin bilang mga anak, mga magulang? Hindi kaya tayo magpupuyos sa galit? Hindi kaya tayo magpupuyos sa galit? Ito pong nararamdaman ng ating Ama nung sinasabi po niya ito. Ito pong sabi niya, Verse 3, nakikilala ng baka ang kanyang amo at ng asno ang pasabsaban ng kanyang amo. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. Nung sabi namang Yahweh, inahalintulad pa tayo sa mga baka. Pero sabi naman, mabuti pa nga yung baka. Nakakakilala ng kanyang amo. Mabuti pa yung asno, sabi ng Ama. Pero ang aking bayang pinili, nilikha sa aking wangis, kinalinga ko't inaruga, pinakain sa aking mga palad, inalagaan ko na mabuhay at maayos. Pero sila ay hindi nakakaalala. Ouch. Now, alam po ninyo, may mga pagkakataon na ipinapaunawa ng Ama ang kanyang nararamdaman sa atin. Hindi ba ito yung ginagawa natin? Yes. Ginawa po natin ito. And Father, ya forbid, sana. Kung ito man po yung ginawa natin nung nakaraan, sana po ay huwag magpatuloy, Sana po ay huwag magpatuloy. Verse 4, bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi na mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan. Pinabayaan nila si Amang Yahweh Elohim. Hinamak nila ang banal ng Israel. Sila'y nagpakalayo na nagsiurong. Ito po yung kalagayan natin. Kung tayo ay tatalikod sa ating Ama at Elohim na nagpala sa atin. Ano po? Talasasin natin ang kwento. Ganito ang pakiramdam ng Ama kung tayo po'y gumagawa ng pagkakasala. Ganito po ang pakiramdam ng Ama
sa panahong tayo po'y nakakalimot sa Kanya. Ano po? Sabi nga niya, mabuti pa yung baka at asno, nakakakilala ng kanyang amo. Ito pa, dagdag, Hosea. Ito yung kwento ni Hosea na ipinaramdam ni Amang Yahweh sa kanya ang kanyang nararamdamang siphayo sa kanyang piniling bayan. Hosea chapter 1. Ito ang kwento ni Hosea. Hosea chapter 1. Susunod ko sa verse 2. Nang unang magsalita si Amang Yahweh sa pamamagitan ni Hosea, sinabi ni Amang Yahweh kay Hosea, Hosea, yumaon ka, mag-asawa ka ng isang patutot at mga anak sa patutot, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking pagpapatutot na humihiwalay kay Amang Yahweh. Ouch! Now, ano pong sabi dito? Si Hosea ay inuutusan ni Amang Yahweh na mag-asawa ng patutot. Now, alam po natin yung patutot Siya ay asawa ng maraming mga lalaki. Yun po yung patutot. Pero ang kwento rito, inahalintulad ni Amang Yahweh na siya si Hosea at ang mga patutot at ang patutot na sinasabi niyang kanyang hahanapin na mapapangasawa, anong sabi niya? Ay ang bayang Israel. So ang kanyang piniling bayan na sinabi niya in the beginning na aarugain niya, aalagaan niya, pinili niyang bayan, nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Pero sila'y nakalimot. Naghanap ng ibang Elohim. Naghanap ng ibang mga mag-aalaga sa kanya, kaya ang tinawag sa kanya ayon sa aklat ni Hosea ay isang patutot. Pero ang sabi ni Amang Yahweh kay Hosea, Hosea, mag-asawa ka ng patutot para maramdaman mo kung anong nararamdaman ko sa ginagawa ng bayang Israel sa akin. Ano po? Yun ang kwento ng aklat ni Hosea. Chapter 2. Itutuloy ko yung kwento. Chapter 2, verse 2. Makipagtalo kayo sa inyong ina. Makipagtalo kayo. Bakit? Sapagkat siya'y hindi ko asawa. Ouch. Now, nung sabi niya, hindi ko asawa ang inyong ina. Bakit? Now, tandaan natin, siya ay naging asawa ni Hosea at nagkaanak, pero ngayon sinasabi na hindi niya asawa yung kanilang ina. Bakit? Ito, ni Akuman ay kanyang asawa. Bakit? Dahil magkatapos na siya maging asawa, siya po'y nagpakatutot uli. Dati na siyang patutot. Ano po? Pero lalo siyang nagpakatutot nung naging asawa po. Now, ayon sa kwento, ang ibig sabihin instead na tumino sana ang bayang Israel, sa muling pagkalinga ng ama, dahil alam natin ang kwento na mulit-muling kinalinga ng ama ang bayang Israel. Paulit-ulit na kinalinga. Kaya nga siya tinawag na patutot At sa tuwing kinakalinga siya ng ama, anong nangyayari? Lalo namang nagpapatutot ang bayang Israel. Yun ang kwento. Now, tanong sa atin, tayo kaya yung pinagsasabihang patutot? Father, forbid. Pero dumarating yung punto na tayo ay may kahalintulad sa pagkakapatutot. Bakit? Dahil paulit-ulit na pinapatawad tayo ng Ama sa ating mga kasalanan, pero at the end of the day, tayo ba may natututunan? Hindi. Dahil kung minsan binabalikan natin yung ating mga ginawang kasalanan, yun ay kahalintulad sa pagpapatutot. Kinakalimutan natin na tayo pinili ng Ama bilang kanyang magiging asawa balang araw. Ayon sa kwento na kanyang pagkakasalan, ayon sa kwento ng sinasabi nating the bride and the groom balang araw. Tayo yung kasama niya sa asimblya na kanyang pagkakasalan balang araw. Pero ang kwento, sabi niya, hindi ko na siya asawa. Bakit? Dahil sa dami ng kanyang pagpapatutot, sabi niya. Kaya sabi niya, kayo'y makipagtalo sa inyong ina. Now, sino ang ating pagkikipagtalo? Yung ating sarili. Bakit? Tayo ang sinasabihan na patutot na siyang tinanggap. Nahatol sa atin na kung ipagpapatuloy natin ang gawaing ibinigay sa atin, yung ating pagkalimot na nangyayari sa ating buhay
Samantalang ang ibinigay na pagpapala sa atin ay kinalimutan natin. Tinalikuran natin ang ating Ama at Elohim. Kaya sabi niya Mang Yahweh, ito ba ang nararamdaman mo ngayon, Hosea, na ikaw ay nag-asawa ng patutot at matapos mo siyang maanakan ay muling nagpapatutot? Ganito ang aking nararamdaman. Yun ang sabi ni Mang Yahweh kay Hosea. At ito'y ginagawa po natin. Father, I forbid, wag nang sana ituloy. Dahil kung ito'y po'y nangyari man noong panahon na hindi pa natin totoong kilala si Amang Yahweh, sana naman ay tumigil na. Ano po? Sana naman ay wag na nating ituloy. Ano po? Kaya sabi niya dito sa verse 5, sapagkat ang kanilang ina ay nagpatutot, siya na naglihi sa kanila ay gumawa ng kahiyahiya, sapagkat kanyang sinabi, ako'y susunod sa mga mangingibig sa akin, na nagbigay sa akin ng aking tinapay at ng aking tubig, ng aking lana at ng aking lino, ng langis ko at ng inumin ko. Now, sinong kinikilala ng patutot na nagbigay ng kanyang mga pagpapala? Yung kanyang mga mangingibig. So, hindi niya kinikilala na si Amang Yahweh nagbibigay ng kanyang pagpapala, yung kanyang unang asawa. Hindi niya kinikilala. Dahil ang kanyang kinikilala nagbibigay ng kanyang pagpapala, yung kanyang mga mangingibig. Now, sa ating panahon, sino sa ating pangunawa ang ating mga mangingibig na sila sabi nating nagbibigay sa atin ng ating mga pagpapala, na siyang nagiging dahilan para kalimutan natin si Amang Yahweh? Feeling ba natin ang ating mga kalakasan na nagbibigay sa atin ng pagpapala? Feeling ba natin ang ating mga trabaho ang nagbibigay sa atin ng pagpapala? Feeling ba natin ang ibang tao ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan? Feeling ba natin ang ating mga asawa, ang ating mga mahal sa buhay ang nagbibigay sa atin ng ating mga maiinom? Aba, hindi po. Si Amang Yahweh po ang nagbibigay. Kaya anong sabi ni Amang Yahweh, verse 6? Kaya't narito, aking babakuran ng mga tinik ang iyong daan. Ako'y gagawa ng bakod laban sa kanya na hindi niya masusumpungan ang kanyang mga landas. At siya'y susunod sa mga manginibig sa kanya, ngunit hindi niya aabutan. Hahanapin niya sila, ngunit hindi niya sila masusumpungan. Kung magkagayo sasabihin niya, ako'y babalik sa aking unang asawa, sapagkat naging mabuti sa akin kaysa ngayon. Sana, ito'y gawin ng Ama sa atin. Quick! Para maunawaan natin ang kwento na tayo pala ay mas naging mabuti kaysa sa ating mga kinalalagyan ngayon. Yung kinalalagyan natin nung una, nung tayo pa po ay tapat kay Amang Yahweh. Yung kinalalagyan natin nung una, nung tayo pa po ay piniling lingkod at piniling mga magiging anak balang araw. Yung mga pagpapala na binigay sa atin na ating ipinapaunawa sa ating sarili na galing kay Amang Yahweh. Sana gawin agad ni Amang Yahweh ito na bakuran niya ang ating daan. Magbigay siya ng tinig sa ating daraanan para talikuran natin ang ating mga ginagawa ngayon at tayo magbalik loob sa ating Ama. Sana po mangyari kaagad ang sinabing ito ng Ama. Dahil baka huli na ang lahat sa atin balang araw kung hindi natin didinggin ang aral na itong ipinapaunawa ng ating Rabbi Yeshua. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Isaiah chapter 1 verse 19. Isaiah chapter 1 verse 18. Balikan natin ang Isaiah. Isaiah 1 verse 18. Ang ating panalangin sana ay gisingin tayo na Amang Yahweh ng mabilisan. Isaiah chapter 1 verse 18. Ito ang sabi. Magsiparito kayo ngayon, sabi ni Amang Yahweh. Kanino at sinong tinatawag? Sa pinili niyang bayan na nilikha sa kanyang wangis, na tumalikod at nakalimot sa kanya. Kinalimutan ng kanyang mga gawa, kinalimutan ng lahat ng kanyang pagpapala at tinalikuran siya. At ang kanilang mga gawa ngayon ay ayon sa kanilang pangunawa na nagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan. Ang kanilang gawa ng kanilang mga kamay, ang kalakasan ng kanilang mga sarili, ang kagalingan ng kanilang mga puso, ang trabaho na nagbibigay sa kanila ng kanilang pangangailangan, ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang mga boss, ang kanilang mga mahal sa buhay. Sila ba'y nagbibigay ng pagpapala? Para sa kanila, sila. Pero para sa atin, sana, maalala natin ang kwento
na si Amang Yahweh ang nagbigay sa atin ng ating mga pagpapalang pangangailangan. Kaya ang sabi ni Amang Yahweh, verse 18 ng Isaias, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ni Amang Yahweh. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Nung sabi niya, halika kayo, sabi ni Mang Yahweh. Halika kayo ngayon, sabi ni Mang Yahweh, tayo ay magkatwiranan. Sabihin niyo mga bagay na gusto niyong sabihin sa akin, sabi ni Mang Yahweh. Ako naman ay magsasabi sa inyo ng mga bagay na gusto kong sabihin. Bagamat ang inyong mga kasalanan, sabi niya, bagamat ang inyong mga damit ay kasimpulan ng mga mapupulang eskarlata, ay magiging maputi na parang niebe. Kung kayo'y magkusa at maging masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Anong sabi? Kung, if, kayo'y magkusa. Pag sinabi ng puso nyo na kayo ay pagod na sa ginagawa nating pagtalikod sa salita ng Ama, pag sinabi na ng ating sarili na tayo'y pagod na sa hingi ng pag-asa sa mga bagay na hindi kay Amang Yahweh. Kung inaasahan natin ang gawa ng ating mga kamay, kung inaasahan natin ang ating mga trabaho, kung inaasahan natin ang ating mga mahal sa buhay, kung inaasahan natin ang ating katalinuhan, sana, ano po? Tayo mismo ang magkusa na maalala natin na si Amang Yahweh pa rin ang may kontrol. Narinig natin yung patutuo ng dalawa nating kapatiran, kay kapatid na Ninita at kay kapatid na Marites. Si Amang Yahweh lamang po ang makapagpapaiba ng kapusuan ng tao. Magpapabago. Maging sa ating mga boss, maging sa ating mga pinagtatrabahuan, gaano man po yun, ay kayang baguhin ang Amang Yahweh. Kaya nga si Amang Yahweh ang ating binibigyan dapat ng pasasalamat at pagpapala. Kaya sabi niya rito, kung kayo'y magiging magkukusa, na magiging masunurin, kakainin ninyo ang buti ng lupain. Verse 20, ngunit, kung kayo'y magsisitanggi at maghihimagsik, anong sabi niya? Kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ni Amang Yahweh. Anong mangyayari? Kung kayo magiging masunurin, kayo kakain ng aking mga pagpapala. Pero kung kayo naman ay magiging matigasin ng ulo, anong sabi niya? At magsisitanggi, at lalong maghihimagsik, lalong tatalikod. Sabi niya, kayo'y lilipulin ko. Father, ya forbid. Ano po? Wag naman sana. Kaya ang katanungan dito sa aklat ng Proverbio, Proverbio chapter 1, ito ang katanungan. Proverbio chapter 1, verse 22. Chapter 1, verse 22. Ito ang sabi. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan? Meaning hanggang kailan kayo magiging mangmang? Dahil ang musmos ay mangmang. Pag sinabing musmos, mangmang, walang pangunawa ng tama at mali. Kaya sinasabi niya, hanggang kailan kayo magiging mangmang? Hanggang kailan kayo magiging musmos? Na hindi nyo alam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Hanggang kailan? Meaning nakakarinig kayo ng aral pero walang pumapasok sa inyo. Naririnig ninyo mga patutuo ng mga kapatiran pero parang hindi ito nangyayari sa buhay nyo. Bakit? Dahil wala kayong pangunawa. Bakit? Dahil nananatili kayong mangmang, nananatili kayong musmus, ayaw nyong matuto. Dahil ayaw nyong hingin kay Amang Yahweh ang pangunawa para mabago ang inyong buhay. Mabago ang ating buhay. Kaya sinasabi ng proverbio, hanggang kailan mananatili ang inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya. At ang mga mangmang ay magtatanim sa kaalaman. Hanggang kailan?
Ang sabi ng proverbio, magsibalik kayo sa aking saway, narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Magsibalik kayo, sabi ni Amang Yahweh. Magsibalik kayo at ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo. Huwag kayong tumalikod. Kayo ay pinili kong bayan. Kayo ay nilikha ko sa aking sarili. Ginawa kita, sabi ng Ama, sa wangis ko. Pinili kita. Magsibalik kayo, sabi ng Ama. Sapagkat, ngunit sabi niya, verse 24, sapagkat ako'y tumawag, sabi niya, at kayo'y tumanggi. Naho. Sa kanyang pagtawag ngayon at ikaw ay tumanggi. Aking iniuunat ang aking kamay at walang nakinig. Now, hindi nagkulang ang rabay sa pagbibigyan ng kanyang aral. Ano? Hindi nagkulang ang rabay. Kaya sabi niya, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking inuunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi, anong ginawa? Inyong inuuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Hindi ako nagkulang, sabi ng rabay na nangaral sa inyo. Hindi ako nagkulang na gumising sa umaga para ipadala ang aking mga lingkod para magbigay sa inyo ng payo. Pero hindi kayo nakinig ng aking saway, sabi ng ating Ama. Hindi kayo nakinig sa aking aral. Kaya sabi niya, verse 26, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan at ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pag dumating yung punto, sabi ng Ama, na kayo ay daanan ng bagyo. Daanan ng kabagabagan, ayon sa sinasabi niya kanina sa Deuteronomio. Dahil sabi niya, dahil kayo tumalikod sa akin at kinalimutan niyo ako, sabi niya, ipaparanas ko sa inyo ang kasamaan, ang kabagabagan, ang pagsasakmal, ang mga kapighatian ay mararanasan ninyo. Kaya ang sabi ng Ama, ngayon, sabi niya na ako'y tumatawag sa inyo, makinig kayo sa tawag ko. Ano po? Makinig kayo sa tawag ko. Alam po ninyo, nung panahon ni Moses, ito po ang sabi niya. Exodus 23 verse 20. Dahil alam niya na si Moses ay mamamatay at ang bayang Israel ay tatalikod sa kanya. Pero maipinangako ang Ama sa ating panahon na tumalikod dahil sa katigasan ng ating ulo. Kaya noon pa man ay may ipinangako ng Ama. Exodus 23 verse 20. Ito ang sinabi sa ating pangako. Dahil alam ng Ama, alam natin ang Ama ay omniscience. Siya yung nakaraan, siya yung ngayon, at siya yung hinaharap. Hindi pa man nangyayari, alam niya natatalikod ng bayang Israel. Kaya dito pa lang sa Exodus, dahil yung sinasabi niya natatalikod ng bayang Israel, ito po'y doon sa Deuteronomio. Pero bago dumating yung Deuteronomio, ito nang sinabi ng Ama sa Exodus. Exodus 23 verse 20. Ito ang sabi. Narito, sabi ng Ama, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo, upang ingatan ka sa daan, at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Meron kong inihandang anghel, sabi ng Ama. Nung sabi niya, 21, mag-ingat kayo sa kanya. Yung anghel na papadala ko, sabi niya, mag-ingat kayo sa kanya. Na hindi si Moses itong mga sinasabi niya, kapatid ko. Ito yung hinaharap. Ipapadala ko yung anghel ko, sabi niya, na mangunguna sa iyo, meaning sa kanyang bayan. Mangunguna sa kanyang bayan. Nung sabi niya, mag-ingat kayo sa kanya, meaning ang kanyang bayan ay pinag-iingat doon sa anghel na darating. Dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang. Bakit? Sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. So alam na ng Ama na ang kanyang nilikang tao ay magiging mapanghimagsik, magiging matigasin ang ulo. Sila yung sinasabi nating mga kambing na ayaw sumunod sa pastol. Mabuti pa nga yung baka at asno, nakakakilala ng kanilang amo. Pero ang bayang Israel ay matigasin ng ulo. Kaya alam ng Ama
na magiging ganito ang kwento ng kanyang bayang Israel. Kaya in the beginning, sinabi na niya, magpapadala ko ng aking anghel na mangunguna sa iyo. Iingatan kanya sa kanyang daan, pero sabi niya, makinig ka sa kanya. Doon sa anghel na ipapadala, sabi niya, makinig kayo sa kanya. Dinggin niyo ang kanyang tinig. Now, alam po natin ang kwento na dahil sa katigasan ng bayang Israel, paulit-ulit silang kinausap ng Ama. Tumawag ako, sabi niya, pero walang nakinig sa inyo. Now, ipapadala ko yung aking anghel na magkakaiba ngayon. Magkaiba ngayon ang mangyayari. Kung ang Ama, in the beginning na nagsabi, makinig kayo ngayon at kakanin niyo ang butil ng lupa. Pero sinasabi niya sa kanyang anghel, hindi niya patatawarin ng inyong kasalanan, meaning ang kabaliktaran nito ay ang buhay na walang hanggan na ibibigay niya sa atin o yung kabaliktaran ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, hindi niya patatawarin ng inyong mga kasalanan pag hindi niyo ginawa ang kanyang pinapagawa sa inyo. Now, sino itong sinasabi rito? Puntahan natin ng kwento. Aklat ng Isaias, chapter 7, verse 14. Dahil sa katigasan ng ulo ng bayang Israel, nagpadala ang Ama ng kanyang mga propeta. Si Isaias, si Jeremiah, si Obadiah, si Hosea, si Joel, si Amos, sa lahat ng mga propeta. Nagbalik loob ba ang bayang Israel? Hindi. Sa katigasan ng kanilang ulo, lalo nilang tinangkuran si Amang Yahweh. Natapos ang kwento ng lumang tipan. Natapos ang kwento ni Malakias, huling propeta. Nagbalik loob ba ang bayang Israel? Hindi. Hindi po nakapagbalik loob ang bayang Israel. Nawala yung unang templo, pangalawang templo, hindi rin nagbalik ang bayang Israel. Kaya sabi dito sa Isaias, eto, Isaias chapter 7 verse 14. Ito yung anghel na sinasabi sa Exodus. Na siya mangunguna sa bayang Israel kung makikinig sila sa kanyang tinig. Isaiah chapter 7 verse 14. Kaya't si Amang Yahweh nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Nang ibig sabihin ng Emmanuel ay sumasa atin ang Elohim. Sumasa atin ang El. Meaning, nasa batang lalaki na ipapanganak ay sumasa kanya ang ating Amang Yahweh. Siya yung anghel na ipinangako doon sa Exodus na mangunguna sa kanyang bayan. Pero ang pasubali niya, makinig ka sa aking anghel dahil hindi niya patatawarin ang iyong pagsalangsang. Now, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Dahil sa tigas ng ulo ng bayang Israel, narinig natin ang kahilingan ng Ama. Halika kayo, sabi niya, tayo magkatwiranan. Halika kayo, sabi niya. Kung makikinig kayo sa aking tinig, sabi niya, kakainin ninyo ang buti ng lupain. Pero hindi nakinig ang bayang Israel, Kaya muli, inalala ng Ama ang kanyang pangako sa Exodus na magpapadala siya ng anghel. At ito yung sinasabing pangako na manganganak ang isang babaeng birhen at siya manganganak ng isang batang lalaki. At ano kung nakalagay? Dito sa Matthew chapter 1 verse 21, dito dumating ang bagong tipan. Saan? Sa pagdating ng anghel na sinasabing mangunguna sa kanyang bayan. Ano po? Matthew chapter 1 verse 21. Ito yung katuparan ng kanyang pangako. Mula sa Exodus, actually, nagsimulang pangako doon pa sa Genesis chapter 3 verse 15 nang si Adan at si Eva ay magkasala. Ipinangako na doon na may lalabas mula sa supling ng babae na siyang magiging tagapagligtas ng kanyang mga anak. Kaya sabi niya rito sa Matthew chapter 1 verse 21, ito yung kwento. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Yeshua. Bakit? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan, saan? Sa kanilang mga kasalanan. Now, sino daw yung anghel na ipinangako
para magiging nasa unahan ng kanyang bayang pinili? Na may pasubali, nadidinggit ang anghel na ito dahil hindi niya patatawarin ang kanilang mga kasalanan? Sino daw yung ipinangakong bata na nasa kanya ang pangalan ng Ama? Now, ayon dito sa Mateo chapter 1 verse 21, siya ang ating Rabbi Yeshua na ipinangakong magliligtas kanino? Sa kanyang bayan, saan? Sa kanilang mga kasalanan. So dito natin makikita mga kapatid ko na ang pangako ng Ama sa katigasan ng ulo ng bayang Israel, sa dami ng ipinadala niyang mga propeta, hindi niya dininig. Kaya sinabi niya dito, ipapadala ko ang aking anghel. Dahil alam na ng Ama na at the end of the day, sa dami man ng kanyang may papadalang propeta, hindi makikinig ang kanyang bayan. Kaya nasulat na ipapadala niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Para saan ang kanyang bugtong na anak? Para iligtas ang kanyang bayan. Para iligtas ako. Kayo, sa lahat ng mga nakikinig, saan tayo ililigtas? Sa ating mga kasalanan. Sa katigasan ng ating mga ulo, sa pagtalikod natin sa salita ng Ama, sa pagtalikod natin sa nagbigay sa atin ng pagpapala. Yun ang dahilan kung bakit napunta sa lupa at ipinanganak sa lupa ang ating Rabbi Yeshua. Kaya ito yung sinasabi sa John. Itong sinasabi sa John. John chapter 3 verse 16. Anong sabi niya? John chapter 3 verse 16. Ito. Makikita natin dito ang pagmamahal ng Ama sa atin. Bagamat tayo tumalikod sa Kanya, binalikan niya yung Kanyang pangako sa Exodus kanina na ikaw ay aking bayan. Nilikha kita sa aking wangis. Hindi kita pababayaan bagamat kasing tigas ng ulo. Kasing tigas ng botong yung ulo. Bagamat ikaw ay, bagamat mas mabuti pa ang baka at asno kaysa sa iyo. Hindi kita kinalimutan. Yun ang pangako ng Ama. Hindi kita kinalimutan. Kaya sabi niya dito sa John chapter 3 verse 16, eto. At gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino mang sumampalataya, sino mang makinig sa salita ng anghel, ay hindi mapapahamak. Yun ang pinangako sa Exodus. Kaya sabi niya, dinggin niyo ang kanyang tinig dahil hindi niya patatawarin ang inyong mga pagsalangsang. Kaya sabi niya rito, ang sino mang sumampalataya, pag sinabing sumampalataya, ang sino mang makikinig, ang sino mang susunod, ang sinong mananampalataya na ang ipinangakong anghel, ang ipinanganak na batang lalaki mula sa babaeng birhen na ang pangalang Yeshua, ang magliligtas sa kanya, sa kanyang kasalanan. Sa mga sasampalataya, na siya ang ipinadala ng Ama para sa ating mga kasalanan. Ano po? Kaya sabi niya rito sa verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Ama ang anak sa sanlibutan upang hatulan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ano po? Now, ano ang magiging bearing ng pagdating ng Rabbi? Ito, Hebrew. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niya dumating. Now, ayon sa kwento, doon sa lumang tipan, nagbigay ang kautusan ng Ama na kapag ang tao ay nagkasala, ay kailangang mag-alay ng handog na dugo upang makalimutan ng Ama ang kanyang pagkakasala. Dahil ang dugo na ibubuhos ang siyang tatakip sa kasalanan ng taong nagkasala at ito'y malilimutan ng Ama. At ayon sa kwento, dito sa aklat ng Hebrew, chapter 10. Ito ang sabi dito sa aklat ng Hebrew. Chapter 10 verse 5. Ito ang sabi. Hebrew chapter 10 verse 5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, pagkapanganak niya sa sanlibutan, matapos niyang gawin ang pinapagawa ng kanyang Ama at ating Ama na Elohim, pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan
ang sa akin ay inihanda mo. Anong sabi ng ating rabay? Isang katawan ang inihanda mo sa akin. Bakit? Dahil hindi mo inibig ang dugo ng mga turo, ang dugo ng mga kambing, ang dugo ng mga tupa, kundi ikaw ay naghanda sa akin ng isang katawan. Kaya ipinanganak mo ako dito sa lupa. Kaya pinayagan ni Amang Yahweh na panganak dito sa lupa ang ating rabay para tupdin ang kahilingan ng kasalanan na ibubo ang dugo. Kaya sabi niya dito sa verse 6, sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Anong ibig sabihin ng rabay dito? Sa balumbon ng aklat na nasulat sa akin, meaning, in the beginning, ay naisulat na ang kanyang pagdating. Yun ang ibig sabihin ng rabay. Magmula sa Genesis, sa Exodus, sa Deuteronomio, nasulat na ang ating rabay. Sa Isaias, nasulat na siya darating. Ano po? Bakit? Upang gawin, o Ama, ang iyong kalooban. Now, anong kalooban ng Ama? Balikan natin yung dyan. Anong sabi niya? At gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanlibutan. Hindi po yung sanlibutan ang sinasabi doon na kanyang sinisinta. Now, sino ang sinisinta niya sa sanlibutan? Tayo. Tayo na nilikha mula sa kanyang wangis. Tayo na kanyang sinabing hindi niya pababayaan o iiwanan man. Tayo na kanyang sinabi na kanyang alagaan bilang bayan. Tayo ang inibig ng Ama. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Ano po? Ha? Isaiah chapter 53. Eto, ang nasulat, bago pa man ipanganak ang ating rabay, almost 600 years ago, ay nasulat na ganito ang mangyayaring kahihinatnan ng rabay. Isaiah 53. Anong sabi na kanina sa Hebro? Inihanda mo ang aking katawan para maging handog. Nakapalit ng mga turo, kapalit ng mga hayop, na magbubugo ng dugo. Kaya sabi niya dito sa Isaiah 53, sinong maniniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ni Amang Yahweh? Sinong maniniwala sa aming balita? Na ang pinangakong anghel sa Exodus, ang ipinangakong magiging tagapagligtas sa Genesis, ang ipinangakong anak na bata sa Isaiah, at naging anak na Yeshua sa bandang Mateo. Sinong maniniwala na ito ang ating Rabbi Yeshua na bugtong na anak ng ating Amang Yahweh? Sinong maniniwala? Ano po? Ang mga maniniwala ay yung mga nabigyan ng pangunawa. Sila yung maniniwala. Ano? Kaya sabi niya rito, verse 4, tunay na kanyang dinala, meaning ang ating rabay, ang ating mga karamdaman. Dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas at sinaktan ng Ama at dinalamhati. Ngunit siya nasugatan saan? Dahil sa ating mga pagsalangsang. Walang kasalanan ng ating rabay. Nunca na nakagawa siya ng pagkakasala. Pero siya naghirap para saan? Para sa ating mga kasalanan. Ano po? Siya nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ang parusang kamatayan na para sa atin na ibinigay sa Kanya. Ang parusang kamatayan na ibinigay sa Kanya. Instead na para sana sa atin, hindi. Ibinigay sa Kanya. Opo. Kaya sabi dito sa verse 10, gayon may kinalugdan ni Amang Yahweh na mabugbog siya. Kinalugdan ni Amang Yahweh na mabugbog siya. Bakit? Dahil ganun na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanlibutan. Sa kanyang kagustuhan na iligtas ang kanyang nilikhang tao ayon sa kanyang wangis. Nalugod ang Ama na makita niyang mamamatay ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Dahil sa pag-ibig na ipinangako niya sa kanyang pinili na kanyang nilikhang wangis niya.
Nalugod ang ama. Sabi niya, nalugod ang ama na mabugbog siya. Siya sa pagdaramdam pagka yung gagawin ng kanyang kaluluwa ng pinakahandog dahil sa kasalanan. Natuwa ang ama. Bakit? Dahil nagsakripisyo ang anak. At nakita ng ama ang pag-ibig ng anak sa kanyang mga nilikhang lingkod. Natuwa ang ama dahil natuwa din ang kanyang anak na ibigay ang kanyang sarili para sa kamatayan ng kanyang mga lingkod. Yung kamatayan para sana sa mga lingkod na pinili. Yung kamatayan para sana sa mga nilikhang wangis ng ama na hindi na dapat magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Inako ng ating rabay. Inako ng ating rabay. Ano po? Kaya sabi dito sa unang Korinto chapter 6 verse 20. Unang Korinto chapter 6 verse 20. Ito ang sabi. Ikaw na lingkod na pinili na kanyang bayan. Ikaw na lingkod na pinili na makaalam sa kanyang katotohanang pangalan. Ikaw na lingkod na nakakaunawa sa kanyang mga kautusan. Ikaw na lingkod na nilikha mula sa kanyang wangis. Ito ang sabi dito sa unang Korinto chapter 6 verse 20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, you are bought with the price. Binili kita, sabi ng ama, sa halaga. At anong halagang ipinagbili ng ama? Sa dugo ng kanyang bugtong anak. Binili kita. Nilikha tayo ng ama, pag-aari na tayo nung una. Dahil tayo nilikha mula sa kanyang wangis. Pero dahil tayo'y nagpakalungi sa ating sarili, tayo'y tumalikod sa kanyang salita, tayo'y nawala at naging pag-aari tayo ng kasalanan. Naging pag-aari tayo ng sanlibutan. Naging pag-aari tayo ng kayamanan. Kaya sabi ng ama, kailangan kong balikan ang aking pag-aari. Pero ang kapalit, may kabayaran. May kabayaran. At ang kabayaran ay ang dugo ng kanyang bugtong na anak. Kaya sabi niya, binili kita sa halaga. At ika'y naging pag-aari ko ng 2 beses. Nilikha kita sa aking wangis, yun ang una kong pag-aari sa iyo. At nang binili kita sa dugo ng aking anak, naging 2 kitang pag-aari. Now, hihintayin mo ko ba, tao? Na maging pangatlo kang pag-aari ng ama? Father, you forbid. Dahil wala nang nasulat na ipinangako na mangyayari pang tutubos sa atin ng pangatlong ulit. Wala na po. Wala na. Sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang ama. Sa mga nakakaunawa, alam natin na tayo binili with a price. At ngayon pag-aari tayo ng ama twice. Ano po? Kaya sabi dito sa unang Pedro chapter 1 verse 18. Unang Pedro chapter 1 verse 18 and 19. Inyong nalalaman na kayo tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilat o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Anong sabi ng ating Apostol Pedro? Now, dapat ninyong malaman, sabi niya, na kayo binili. Hindi sa bagay na nasisira, hindi kayo binili sa salapi. Hindi kayo binili sa ginto. Hindi kayo binili sa pilat. No, iba pang mga bagay na walang kabuluhan. Anong pagkakabili sa atin? Ha? 19. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Nung sabi ni Pedro, kayo'y binili ng dugo ng walang dungis. Sa makatwid bagay, sino ang nabubong kordero na walang dungis? Ang ating rabay, Yeshua HaMashiach. Kayo binili ng halagang hindi nasisira. Ano po? Kaya,
Mga kapatid, tanong natin sa ating sarili, kanino tayo maninilbihan sa ating panahon? Pagsisilbihan ba natin ang ating sarili? Pagsisilbihan ba natin ang ating mga mahal sa buhay? Pagsisilbihan ba natin ang sanlibutan? Uubusin ba natin ang ating kalakasan sa mga bagay na walang kabuluhan? Sabi ng ating Ama, you are mine twice. Naging pag-aari kita ng 2 beses. Sana naman wag mong hintayin na may pangatlo. Dahil wala nang nasulat na pangatlo. No po? Unang Korinto chapter 7 verse 23. Ito ang sabi niya. Unang Korinto chapter 7 verse 23. Sa halaga kayo'y binili. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Chapter 7 verse 23. Nung sabi niya, kayo'y binili ng malaking halaga. Huwag kayong magpaalipin sa tao. Huwag niyong ubusin ang inyong sariling kalakasan sa paninilbihan sa sanlibutan. Huwag niyong ubusin ang inyong panahon sa paninilbihan sa inyong mga mahal sa buhay. Ubusin natin ang ating natitirang buhay katulad ng inawit namin kanina ng aking darling. I will give my life to you. It's about time, mga kapatid ko. Now, alam niyo po yung kwento kung bakit ganito ang ibinigay ni na pamagat ng rabbi. Ayon sa kwento, meron isang bata. Ano po? At ito pong batang ito po ay masyadong kuryosidad. At kapag ang kanyang ama po ay gumagawa, ano doon siya na nakikikumkumpi rin. Kumbaga ay nakikipat-atipil, kumbaga sa Ilocano. Kaya ang sabi ng kanyang ama, since sabi niya, gusto mo rin lang gumawa, ito ang kahoy, sabi niya, gawin mo kung anong gusto mong gawin diyan. So, binigyan ang bata ng kahoy at iba pang mga gamit para gawin ang gusto niyang gawin. Then at the end of the day, pinagpaguran po ng bata. Alam po niya kanyang nagawang pinagpaguran? Maliit na bangka. Now, dumating ang punto na natapos yung bangka. Nilinis. Niliha para maging maayos, para yung mga edges niya ay maging smooth. Ang gandang tignan ng kanyang ginawang bangka. At nang matapos, sabi niya, ama ko, sabi niya, ako'y pupunta sa tabing ilog. At susubukan ko kung ang aking bangka ay pwedeng lumutang. At kinuha niya, kalong-kalong niya yung bangka na dinala yung kanyang bangka. Sabi niya sa kanyang sarili, ikaw ay aking pag-aari. Ginawa kita. Pag-aari kita, sabi ng bata. At dahan-dahan niyang inilapag doon sa may tubig. At natuwa yung bata dahil lumutang ang tubig at nagsimulang gumalaw-galaw yung kanyang bangka. Natuwa siya lalo. Pero nawili ang bata. At hindi niya namalayan na lumakas ang hangin. At unti-unti, lumalayo yung bangka. Ginawa ng bata ang kanyang mga gawa, pero lalong nagpakalayo yung bangka dahil sa malakas na hangin. Iniyakan ng bata yung kanyang bangka hanggang sa puntong mawala na sa kanyang paningin. Binabalikan niya yung kanyang bangka araw-araw, pero wala. Hindi na bumalik yung kanyang bangka. Dumaan ang taon. Ano po? Nawala na sa kanyang kaisipan, hindi nawala sa kanyang kaisipan yung kanyang bangka. Naalala pa rin niya paminsan-minsan yung kanyang bangka. Ano po? And then isang araw, sinama siya ng kanyang ama, pumunta sa palengke. Ano po? Sabi niya, ama, ako nga ay maghahanap din ng aking dito ay meron na siyang kumbaga meron na siyang kaisipan. Hindi na siya batang-bata pa, meron siyang kaisipan. So, siya naglalakad-lakad at napunta siya sa yung bang bilihan ng mga antique. At out of curiosity, pumasok po siya doon sa bilihan ng antique. At siya po ay natuwa. Now, isipin niyo kung ano nakita niyo sa may antique. Yung kanyang bangka.
yung nawawala niyang bangka. Ano po? Kaya na makita niya ito, sabi niya, ikay pag-aari ko, sabi niya. Hallelujah, natagpuan kita. So, hinawakan po niya yung bangka niya at kanyang kalong-kalong na lumabas sa pintuan ng tindahan. Pero siya po'y sinaway ng may-ari ng tindahan. Sabi niya, bakit mo ilalabas yan? Sabi niya. Sabi ng mata, ito'y bangka ko. Sabi niya, pag-aari ko to, ginawa ko ito. Iuwi ko, dahil ito'y pag-aari ko. Pero ang sabi ng may-ari ng tindahan, bayaran mo. Sabi ng bata, bakit ko babayaran pag-aari ko ito? Sabi niya, yeah, probably noon. Pero ngayon pag-aari ko na. Kaya kung gusto mo maging pag-aari mo, sabi niya, bayaran mo. Ibinalik po ng bata yung kanyang bangka. At alam po yung ginawa ng bata, nagtrabaho po siya. Pinagpaguran niya yung pera para lang mabili yung dati niyang bangka. Pag-aari niya yung dati, pero nawala. Pero sabi niya, bangka ko yun. At siya po'y nagpagod, nagpakahirap para maipon yung perang pambili ng kanyang bangka. At nung kanya pong maipon ang kanyang perang pambili ng, binalikan po niya yung may-ari ng tindahan. Sabi niya, ito na yung pera. Bibilin ko uli ang aking bangka. Ano po? Mula sa kanyang pawis at pagod, binili niya uli ang kanyang bangka. Kaya nang siya pauwi, sabi niya, ikay naging pag-aari ko ng 2 beses. Sana ngayon, huwag ka nang mawala. Tayo po yung bangka. Ano po? At ang ama po yung bata. So makikita natin kapatid na sa mga maliliit na bagay ay pwede nating ihambing ang pagmamahal ng ama. Sabi niya, you are mine twice. Ang tanong sa atin, tayo ba'y magtitiwala sa pagkakahanap sa atin bilang naging pangalawang pag-aari ng ating ama? 2 beses na naging 2 pag-aari. Ano po? Kaya dito sa huling talata natin dito sa Hebrew chapter 12 verse 2. Hebrew chapter 12 verse 2. Ito ang sabi. Masdan natin ang ating Rabbi Yeshua na gumawa at sumakdal ng alin? Ng ating pananampalataya. Na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis. Saan? Sa tulos. Nagtiis sa tulos. Maalala yung sinabi ng ating Rabbi, Ama ko, sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun ang pagod ng ating Rabbi. Yun ang pagod ng bata doon sa kwento. Nagtiis siya sa tulos. Nagbubo siya ng dugo. Para saan? Para sa ating pananampalataya. Para sa ating pananampalataya. You are twice mine. Sabi ng ama, binili kita ng dugo ng ating bugtong na anak. Now, ang tanong, mananatili ka kaya? Ang sabi niya, sana manatili ka na ngayon at huwag ka nang mawala. Now, ang tanong sa atin, mananatili kaya tayo to the end? Ang sabi niya, nagtiis sa tulos na niwalang halaga ang kahihiyan at ngayon ay nakaupo sa kanan ng luklukan ng Ama. Ang sabi niya, our Rabbi Yeshua is the author and the finisher of our faith. Sana tayo po'y manatili mga kapatid ko hanggang wakas. Nawa ay hindi na tayo mawala. Dahil wala na akong nababasa pang pangatlong pagkakabili. The second is the last one. Ano po? At wala na pang susunod na ipapadalang Ama na siyang tutubos ng ating mga kasalanan. Kaya nga nasulat sa aklat ng Hebrew chapter 6 at Hebrew chapter 10, kung kinalimutan natin at tatalikuran natin ang dugong nabubo sa tulos, imposible, sabi niya, at wala nang natitira pang hain para tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya anong sabi niya sa Exodus? Makinig kayo sa kanyang tinig. Sabi niya, hindi niya patatawarin ang inyong mga kasalanan. That is true. Dahil kung hindi tayo mananampalataya, doon sa tanging ibinigay na tumubos sa atin,
ang kasalanan natin ay walang kapatawaran. Ano po? Dahil walang ibinigay dito sa lupa na pwedeng ikaligtas ang tao maliban sa bugtong na anak na namatay sa tulos. Ito ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya ang sabi ng Ama, you are twice mine. Sana, manatili ka. Ito po ang aral ng ating Rabbi, mga kapatid ko. Totoo po. Naging pag-aari po niya tayo ng 2 beses. Kaya sana manatili po tayo. Huwag nating asahan pa yung pangatlo dahil wala nang natitirang pangatlo. Nawa, ang aral ng Rabbi po ay sumaatin. May natutunan tayong aral. Nawa, ang natitira nating buhay ay ibigay natin na gawin ng kalooban ng Ama. Tupdin ang kanyang mga salita at pagsilbihan siya at luwalhatiin sa natitira nating araw dito sa lupa. Nawa, huwag nating ubusin ang ating mga panahon at ating mga kalakasan sa mga mahal natin sa buhay, sa mga anik-anik sa buhay, sa mga material na bagay sa buhay, at kung ano pa mang walang kabuluhan sa buhay na ito. Now, hindi ko sinasabi na pabayaan yung mga mahal sa buhay. Sinasabi ko, sa lahat ng inyong mga gagawin, nawa, maalala natin ang ating Ama at ang ating Rabbi na namatay sa tulos para sa atin. Hallelujah. Salamat po mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach sa kanyang aral. You are twice mine. Hallelujah.